the ongoing territorial dispute in the South China Sea, the United States has extended protection. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga babayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today. Pag-usapan po natin itong newly found or newly discovered oil well dito sa Malampaya. Itong tinatawag na Malampaya 1. Nauna kasi yung Malampaya and then ito yung Malampaya 1 na mahigit 10 taon bago tayo nakadiscover ng panibagong oil well. Dito nga sa, this is about 5 kilometers offshore ng Palawan. So, this is good news at malaking maitutulong sa ating ekonomiya. So, nakikita naman natin na hindi naman totally puro pangit na balita ang lumalabas. Napakagandang balita nito at ang yield nito ay umaabot ng 98 billion cubic feet of gas. So, sabi nga ni PBBM, ito'y makakapag-serve or makakapag-supply ng mga household na umaabot ng mga 5.7 million. Ibig sabihin, 5.7 million households ang makikinabang dito at sa estimate nila, magkakaroon ng makaka-supply din to sa humigit kumulang na 9,500 buildings. At makakapag-supply din to sa humigit kumulang 200,000 school buildings in 1 year. So ganyang kalaki po itong na-discover na oil diyan sa Malampaya or Malampaya 1 malapit sa Palawan, 98 billion cubic feet. Ano lang ang worry natin dito? Of course, isa yan sa mga binabantayan natin at isa yan sa mga hangad ng Chinese government na makopo. Gusto nilang kunin ang lahat ng yan kasi nadudunya sa sinasabing 11 dash line o yung tinatawag na 9 dash line. Mabuti lang itong si Uncle Sam, itong US, alam nila na meron threat ang China diyan sa ating West Philippine Sea at kasama na ito sa magiging problema kung sakasakali yung bagong na-discover na oil well. So ngayon, maganda itong pahiwatig ng Amerika. Tumutulong sila ngayon na bantayan itong area dahil alam nila napakalaking risk at isang napakalaking kayamanan nito na dapat bantayan diyan sa West Philippine Sea. So, may lumabas na video na sinasabing ang kumilos ng Amerika, naglagay na sila ng mga warships na malapit diyan sa area para bantayan ang kilos ng China. So, napakagandang balita. Maaring yung iba hindi gusto ito pero wala tayong magagawa. Napakaliit nating bansa, wala tayong capability na bantayan ang ating offshore, lalong-lalo na sa ginagawang pambubuli nitong China diyan sa West Philippine Sea. So welcome development ang sinasabi ng balitang ito na sinisecure ng US itong area na to para sa Pilipinas para hindi naman makaporma itong mga Chinese ships na paikot-ikot dyan. Nagparamdam na ang US at sila ay nakabantay na dyan. Sabi ko nga, wala pa tayong capability. So itong whether we like it or not, since itong Amerika ay kakampi natin pagdating sa mga ganitong problema at never natin naging kakampi ang China dito sa West Philippine Sea dahil marami silang interest dyan. Kaya nga sinasabi ko, itong ginagawa ng US na pagbabantay, pagpapadala ng mga warships dyan sa malapit sa area na yan, welcome para sa ating mga Pilipino. Para mabantayan itong mga bagong kayamanan, itong bagong discovery na magsuserve makakapag-serve ng napakaraming mga Pilipino dahil sa ito ay ating sariling discovery, sarili nating sarili nating supply ng langis. In a recent development that has intensified the ongoing territorial dispute in the South China Sea, the United States has extended protection to the Philippines' newly discovered natural gas reserves, which lie in the contested waters of the West Philippine Sea. This move is seen as a direct challenge to China's expansive territorial claims over the area, which have been a source of friction between the two nations for years.
The Philippine government, having recently announced the discovery of a significant natural gas field near the Malampaya Reservoir in the West Philippine Sea, has been keen to ensure the security of its newly found energy resources. With this in mind, the U.S. has positioned warships in the region to safeguard these valuable reserves, ensuring they are not disrupted by Chinese maritime forces. The move is aligned with the United States' broader commitment to support its allies in the region, particularly the Philippines, in maintaining control over their exclusive economic zones against any unlawful foreign claims. The gas field, which could potentially supply energy to millions of Filipinos, is located within the Philippine Ease, but falls within waters that China claims as part of its so-called 9-line, an arbitrary boundary that stretches deep into the South China Sea. Despite the 2016 ruling by the Permanent Court of Arbitration, which declared China's claims to be without legal foundation, Beijing continues to assert its dominance over the region. This U.S. response is viewed by many analysts as a clear signal to China that Washington is ready to take action to ensure the security of not only its own allies, but also international laws governing territorial waters. Oo, ayan. Hindi ba nakakatuwa yan? At least, itong Amerika, handang gumamit ng kung anumang kailangang resources para ipagtanggol tayo against China. Hindi kamukha ng ibang mga chinadors dito sa Pilipinas, pinibigyan mo na ng resources, ikaw ang nagpapasweldo sa mga chinadors na to, pero ang pinagtatanggol nila ang China. Hindi ba nakakalungkot yan? Ang pinagtatanggol nila, yung nangaapi sa mga Pilipino. Hindi kamukha nitong Amerika, handang gamitin ang resources nila para ipagtanggol tayo. Kabaliktaran ang ginagawa nitong mga traidor sa bayan na mga senador. Kung tawagin nga ni Ronald Llamas, mga chinadors. Alam natin na hindi magugustuhan ng China ito, yung ginagawang pagbabantay ng US. Pero nagpapakita lang ito na ang US ay hindi magpapabaya para i-secure ang katulad nito, at especially so that yung area na yan, kung talagang masasakop ng China, yung tinatawag nilang 11-line or yung 9-line na yan, magkakaroon talaga ng problema kasi ano yan daanan niya talaga ng commerce yung lugar na yan. At hindi pwedeng pabayaan ng US dahil pati sila maaapektuhan diyan sa yung kanilang free navigation ay maaapektuhan, at hindi lang sila, marami pang mga bansa ang maapektuhan na gumagamit ng lane na yan diyan sa area ng West Philippine Sea na sakop ng China Sea. Hindi po pwedeng magpabaya ang Amerika diyan, at hindi tayo pwedeng pabayaan ng Amerika, lalong-lalo na napakatagal na ng ating pakikipagkaibigan sa Amerika. Way back, meron na tayo magandang history ng pagkakaisa ng pakikipagkaibigan sa Amerika. Kaya sinasabi ko nga, itong bagong discovery ng langis diyan sa West Philippine Sea ay hindi natin masyadong i-worry ang security, dahil kung tayo-tayo lang, baka talagang kunin yan ng China. Pero sa ginawang pagkilos nitong Amerika, hindi nila pinabayaan na tayo lang ang mag-secure niyan, although ang ating mga sundalo, ang ating Philippine Navy ay nakabantay na dyan, at sinasabi nga nila, nakahanda sila kung anumang pagkilos ang gagawin ng China dyan sa ating oil well na na-discover. Nakabantay ang ating mga sundalo, ang ating Philippine Navy, pero malaking tulong po na ang Amerika ay hindi nagpabaya at naandyan na nga sa ating dyan sa area na dinadaan-daanan ng mga barko ng China. Kaya congratulations sa ating mga Pilipino, congratulations sa ating mga kapwa Pilipino, congratulations dito sa ating gobyerno, kay PBBM, dito sa bagong discovery na napakalaki ng magagawa tungkol sa pag-asenso, tungkol sa ating kaginhawahan ng ating ekonomiya. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At magkomento po tayo. Pilitin nating masagot ang inyong mga komento. Paki-share na rin po. Malaman, maiparating natin sa mga kinaukulan itong ating mga pinag-uusapan dito sa aking YouTube channel. Thank you so much, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo dito.